Hello guys, good evening at welcome sa ating first episode ng Cooking ng Ina Mo. Dito sa ating villa. So, actually trial lang natin to ha. If this one will actually turn out good, then baka maging tuloy-tuloy yung cooking natin. So, right now, ang gagawin natin is magluluto tayo ng sinigang na shrimp. Ayan, so nag-try tayo ng gabi yung luto natin. It's because kapag araw kasi, sobrang init dito sa labas talaga. So, ang gagawin natin, napakasimple lang naman ng recipe na to. So, I know everybody knows about this already. Pero at least may something lang tayong ginagawa habang nagkukwentuhan tayo. Okay? So, normally kapag sinigang, ang ginagawa ko is talaga nagpapakulo muna ng tubig. And then, ano lang siya, tawag nito, pakulo, tapos pakulo ng sabaw, tapos ibubuhos na natin yung lahat ng mga ingredients niya. So like yung luya, sibuyas, kamatis, ganun lang. So ito, medyo nagpainit na kanina ng tubig, so medyo mainit na to. Kunting kulo na lang yan. So hintayin ko lang siya na kumulo ng konti. And then, ilalagay na natin yung mga sangkap. Okay? Kaya sa mga viewers po natin dyan, I know guys, this is first time na makita nyo ako na nagko-content ng ganito. So, we will try our best to be more active in uploading videos, lalo na sa YouTube. Okay? So, dito ang mga ilalagay natin sa tubig mamaya kapag medyo kumulo na is maglalagay tayo ng luya since it's shrimp. Normally kasi pag anything na seafoods, kailangan talaga ng luya para pantanggal nung lansa niya. So, since actually mainit naman na kasi yan, ilagay na natin yung luya. And then, ang ating sibuyas. Meron pala tayong sandok. Tapos, lalagyan din natin ng kamatis. So, ito, medyo pakuluan lang natin to ng konti. Ayan. So, yung gulay na meron tayo na ilalahok natin sa ating sinigang na hipon, ito ang aming fresh from our garden na kangkong. So, medyo marami tayong kangkong sa private garden natin. Kaya naman, hindi tayo nauubusan. Okay, so ito rin, we have okra. Fresh from our garden din ito. Pero, meron tayong sitaw dito. And binili yan from supermarket. Kasi, hindi pa namin nahanap yung mga seeds. And I think parang medyo mahirap tumanim at magpabuhay ng sitaw lalo na sa ganitong weather dito sa UAE, medyo mainit kasi talaga siya. Yan. So, syempre lalagyan natin later on ng patis, ng asin at saka ilang pang palasa. Meron na tayong chicken cubes, meron pa tayong magic sarap. We'll see kung anong gagamitin ko lahat mamaya. And of course, hindi mawawala syempre ang ating pangsigang mix. Ayan. So, hintay lang natin na kumulo siya ng konti. So, habang naghihintay tayo niyan, ito, kwentuhan muna tayo, no? Kasi, 'di ba, talking about influencers dito sa UAE. So, medyo nagbago na nga ang mundo ng social media influencers. Yan, dati parang more on again, this is based on my personal experience and this is my point of view. Dati kasi, kapag mga vloggers or content creators dito sa UAE, mostly talaga are focused into events. Yan. Mangilan-ngilan lang yung nagpo-promote ng brands talaga. Meron man, konti lang, but mostly kasi talaga is, lalo na ako dati, more on kung ano yung mga activities sa community, nandun tayo lagi to represent, and to create content para ma-announce right away sa mga viewers or sa mga kababayan natin dito sa UE yung mga upcoming events. So ano yung mga yon? Pwedeng concert, pwedeng event ng consulate, or may mga grand opening ng mga businesses, at marami pang ibang events ng mga iba't ibang organization. Yan. So, ngayon naman, syempre, nagbago na nga, mostly more on promotions and promotions na siya. So siguro if you are, let's say, following yung mga news, 'di ba? Meron isang UAE influencers which hindi naman siya na-identify na Filipino, pero parang pinagmulta siya ng korte ng 81,000 dirhams dahil sa parang defamation,
parang, I don't know, gumawa siguro siya ng content about a restaurant, tapos medyo pinahiya niya o siniraan niya yung isang restaurant na yon. So, sana lang maging leksyon yon sa lahat ng mga content creators na continue to be humble, okay? And do not think na parang, oh, dahil marami kang followers, mas, alam mo yun, lahat ng naiisip mo is you are superior to everyone. 'Di ba? So, if your intention is literal na siraan ng isang kumpanya, that's very unfair. That's very unethical. Okay? Kasi yun na yung realidad eh. Right? Parang naging influencer ka lang, nagkaroon ka na ng license, and then akala mo you are superior to everyone na. Na parang feeling mo you have a say to anything kahit hindi mo naman talaga expertise. Yan. So sana gawin nating mas yung mga content natin, alam mo yun, enjoy lang. We share a piece of our life on social media or tawag nito, gawin lang natin mas lighter, and of course, i-control din natin yung mga behavior kasi minsan I'm an influencer, I have a followers like this, like that, at nagiging iba na yung ugali. So, hindi ako okay sa mga ganong klaseng social media influencer. Ako, I would prefer to watch a content na alam mo yun, yung malilibang ka, na there is reason for you to watch some more of their contents. Kasi nga, it's either you are being entertained, you are learning, you are inspired, yung mga tipong ganon. Or just a simple life na parang, okay, nakikita mo na nai-enjoy sila doon, yun yung gusto natin mangyari. And, eto na at kumulo na siya, so definitely, ang ilalagay na natin ay dahil nga madali lang naman maluto itong mga to, so ilagay na natin yung shrimp natin. I think 12 pieces ito. Ay! Ayan, so 12 pieces kasi siya. So ang shrimp ay madali lang siya maluto. Kaya ang gagawin ko ay ilalagay na natin ang ating... Hindi ko alam kung shrimp paste ito. Pampalasa. Tsaka syempre, magpunas tayo ng konti kasi nga mainit. Ayan, and then lagyan tayo ng konting magic sarap. Ito hanggang dito sa abroad talagang ginagamit ito ng mga Pilipino, pero wala akong nakikitang ayun. Alam nyo ba, simula nung na-chismis na hindi daw healthy ang MSG, people are using this as an alternative. Diba, aminin nyo, sa mga viewers natin, sino sa inyo ang nag-stop gumamit ng MSG, pero ito ang pinalit? Right? Pero according to research and some of the videos na napapanood ko, hindi naman daw totoo yun. Pero alam mo yung nagiging bad lang yung effect ng MSG kapag sobrang dami yung kinain mo. Pero kung pampalasa lang, hindi daw siya totoo. So, ako I wanted to use again MSG para masaya. Now, dahil nga mabilis lang maluto yan, ano bang uunahin natin? Yeah, I think gulay muna. So, unahin natin yung sitaw at saka okra. Ayun. Wala ba tayong sinigang na sili? Kailangan hanap tayo. Inday! Wala tayong sinigang na sili? Yung sili na pangsigang? Yung sili na mahaba, na green? Ayan. Kasi di ba sinigang, kailangan yun, may pasili siya. Ayun, so sige. So, hintayin natin yan. At saka kailangan ko ng gunting para sa pag-cut nito kasi kakagating ko na naman siya. Ayun. So, kagandahan dito sa sa abroad, lalo na dito sa United Arab Emirates. So far, bilang isang Pilipino, syempre 'di ba nami-miss natin ang mga pagkaing Pinoy. Pero dito so far, I can say na 90% nakakain ko naman yung mga Filipino food na nagki-crave tayo sa Pilipinas. So lagyan natin ngayon ng sili. Kasi ang sinigang parang pag walang sili, hindi siya sinigang. So hintayin lang natin kumulo yan ng konti. And then lagyan na natin siya ng patis. Ayun, yung ito muna. Ayun, so like I said, 90%. Dito kasi nakakabili ka ng baboy, nakakapagluto ka ng adobong baboy. 'Di ba lahat ng lutong baboy nakakain mo dito. Kasi ako dati bago ako pumunta ng UAE, akala ko pupunta ako sa Middle East country, it's a Muslim country.
kailangan kumain ako ng baboy bago umalis. Kaya yung huling meal ko, bago ako nag-travel papuntang Dubai, talagang adobong baboy. Tapos ang masama pa nun, sobrang taba. Pero sige lang, kasi sabi ko, oh, this is my last time na makakain ako ng baboy. Yun pala, pagdating ko naman dito, available naman pala ang baboy. May mga supermarket na meron silang pork section. So, and then pagdating naman sa gulay, kaya sinabi natin 90%, may mga ilang gulay lang talaga na wala or madalang na madalang mo makita. Let's say, katulad ng, like ako, Ilonggo. Wala ako nakikita ditong mga kadyos. Di ba? Or mga takway, yung mga ganyan. Or madalang tayo makakita ng puso ng saging. O di kay langka. Kaya ako sinabing madalang, there are times na meron. Okay? Pero dito, like for example, kung marunong ka lang talaga maghanap ng mga supermarket, may mabibilhan ka ng mga para sa laing, mga, tawag nito, mga balinghoy, meron pa rin. You just have to know kung saan yon, yan, para at least lagi mo na natatandaan kung saan ka bibili nun. Pero again, like I said, 90% nakakain mo din yung mga pagkaing nakasanayan mo sa Pilipinas dito eh. Okay, so kumulo na siya. Okay, tingnan natin. Kasi ang alam ko, itong shrimp, hindi siya kailangan ng sobrang tagal na niluluto. So, ilagay na natin itong kangkong. Medyo marami pala yung kangkong. Ayan. Pero di ba, dito, healthy living. Kasi nga libre yung mga gulay dito dahil nga marami tayong tanim na na gulay sa ating private garden dito. So, now lagyan ko siya ng patis muna. Kasi pag may patis na, doon ako mag-a-adjust ng alat. Ako, ang sikreto ko sa cooking talaga kapag gulay, kailangan talaga may patis. Yun parang yun kasi yung lasa na hinahanap ko kapag gulay yung niluluto. Parang kapag wala siyang patis, feeling ko something is missing. Ayan, so yung okra madali lang naman maluto yan. Now, ilalagay na natin to. Since konti lang to, kailangan natin maglagay ng konti lang din. Hindi kailangan ubusin. Ako naglalagay ng pangsigang. Kasi para makontrol ko kung yung asim niya, enough na ba or not. Kasi masarap ang sinigang na maasim, na medyo maanghang. Pero hindi ko rin gusto yung sinigang na sobrang asim. So kailangan yung asim na level lang ng gusto ko as sinigang. Or kunti pa. Yan, para lang may kick talaga siya ng asim. Ooh! Okay na siya. O di ba sobrang dali. Sobrang dali ng ulam na to. Kasi nga, importante kasi sa mga sinigang, depende siya sa pinaka-main na protein mo. Hindi na kailangan lagyan ng asin. Parang okay na siya. Okay, luto na to, I believe. So, yan na ang ating sinigang na hipon. Okay? So, patayin ko na siya para at least hindi na siya mag-overcook pa. So, yan guys. So, yan ang ating first episode today. Sa mga viewers natin, ito yung cooking show na may mga pag-uusapan tayong any topic related to being an OFW or bilang isang Pilipino. Kaya, at least, di ba, habang nagkukwento ako dito or provide or giving you my opinion about things or sharing yung my experience, hindi rin nasasayang ang oras ko kasi nga kakain din ako afterwards. Di ba? So kaya sa mga viewers po natin dyan, ito oras na para kumain kahit medyo mainit dito sa labas. Pero I'll try na kumain tayo sa loob. Okay? Bye guys! Ryan! Direct! So pupunta na tayo sa loob para kumain. Kain tayo.